Good afternoon guys! Kami ay mag-shopping today. So, Tuesday, day off natin. Ready na ako. Hapon na kami kasi talagang sinulit namin ng tulog. Tulog-tulog kami ng bongga. At kasi nga late na rin ako natulog kagabi kasi may pinagkakabalahan ako ngayon bago. Alam nyo ba, kumikita rin ako dyan kahit papaano. So, maybe isend ko rin sa mga, share ko din sa inyo yung link para yung mga interested, magkaroon din sila. So, we are ready na. We're going to Marion. Ayan, as usual, ganito yung aming ginagawa tuwing day off ko. Madalas nga lang talaga, late na ako nagigising kasi sinusulit ko nga yung tulog. At kapag kami ay nakapag-ready na, then saka kami lalabas, papunta sa shopping center, magkakape, then mag-grocery, then uuwi ng bahay. So, yun lagi yung paulit-ulit na ginagawa namin na routine tuwing ako ay day off. Wala kaming ibang pinupuntahan. Parang minsan nga nakakalungkot kasi gusto ko din umalis-alis, pumunta kung saan, sa mga ibang lugar na hindi ko pa napupuntahan dito sa Australia. Kaya lang talagang masyadong limited yung time namin. Kasi nga, ang sabi ko nga sa inyo, si Barry is lagi siyang kailangan ng mga apo niya. Drive dito, drive doon, hatid sundo. Katulad ngayon, kailangan namin magmadali sa pamamili. Mag-upo-upo kami doon sa coffee shop, hindi pwedeng sawa. Kailangan talagang may time at check lagi yung time. Kailangan umuwi kami bago dumating ang mga bata. So, itong mga oras na ito, meron kami mga 2 oras para mamili at para magkwentuhan sa coffee shop. At pagdating namin ng bahay, pagdating ng mga bata, ayun, asikasuhin ng mga bata, mag-prepare ng mga merienda para sa mga bata. At hanggat hindi pa sila nasusundo ng kanilang mga mommies, ay nandun sila sa bahay. At isa pa, minsan kung hindi sila masusundo ng mommy nila, minsan biglang tumatawag, hindi masusundo, kung pwede ihatid na lang. Inihahatid pa ni Barry sa mga bahay-bahay nila yung mga bata. At habang sila naman ay habang si Barry ay hinahatid naman yung mga bata, ako naman ay naghahanda na ng para sa aming dinner o yung lulutuin para sa dinner. At pagdating ni Barry, magkatulong kami nagluluto. Parang ganun lagi yung routine. Laging ganun, wala nang nabago. So, parang nakakaumay, nakakapagod din. Yung kahit day off ko, napapagod ako. Yung katulad ng mag-shopping kami, laging nagmamadali. Kailangan magmadali. Kaya madalas hindi namin nabibili lahat ng kailangan namin. Nalilimutan. Minsan may listahan, nalilimutan pa rin. Yung mga ganun bang tipo. Kaya, ang hirap talaga. Ganito lang lagi. Kaya hindi naman ako pwede magreklamo. Siyempre, ganito talaga yung routine niya. At syempre, kapag day off ako, kasama niya ako. Yung mga ganun ba. Kaya feeling ko kapag nag-day off ako, parang pakiramdam ko na hindi ako nakapagpahinga kasi masyado akong busy. Yung araw ng Tuesday, yan ganyan yung ginagawa namin. Pagkatapos, kinabukasan, kagaya bukas is Wednesday, maglalaro siya ng golf. Yun naman yung time ko para dito maglinis-linis sa bahay. Kung kailangan ko magpalit ng bedsheets, ng mga towels, ng mga lahat na dito sa bathroom namin maglinis. Lahat na yun ang gagawin ko, maglaba, at kung ano-ano pa magluto. Parang pagod na pagod ako sa buong maghapon. At kinabukasan, papasok na naman ako sa trabaho para bang hindi ako handa. Kaya tuwing ako ay dadating sa susunod na araw na papasok ako, parang ayokong bumangon ng maaga, ayokong pumasok kasi parang dun pa lang ako makakapahinga. Mga ganun ba? Kaya minsan humihiling ako na mag-day off ako ng another day para makapagpahinga ako. Kaya lang hindi na talaga pwede kasi kailangan talagang pumasok sa trabaho. Okay, ayan, nandito na kami nga sa Westfield, sa Marion. Ayun, nakita ninyo yung mga Christmas tree, may mga Christmas decors na nakakamiss talaga ang Pilipinas. Pag ganito, bigla akong naaalala ang pamilya ko, naaalala ko ang Pilipinas. Kasi pag nakikita ko mga Christmas decors,
talagang Pasko na, iba kasi talaga ang Pasko dyan sa atin, hindi katulad dito. Doon nagkakaroon sila ng mga Christmas parties, gathering din ng family, pero iba yung feeling, di ba, yung sa sarili mong family, sarili mong bayan. Kaya lang, wala naman tayong magagawa, so nandito tayo, and then, ini-enjoy ko na lang. At ngayon, eto, dumaan kami sa loto. Baka sakaling tumama. Maraming beses na akong nanalangin na tumama. Sana naman patamain talaga kami. Kasi, marami akong gusto sa buhay na hindi kaya ng aking sweldo. Pero, ito lang yung loto. Pag tumapa kami sa loto, yun lang makakasagot. At sabi ko nga sa inyo, hindi naman kami mayaman. Okay, ayan, nandito na kami sa bahay. At nakapamili na kami. Tinulungan na rin ako ni Barry na mag-ayos ng mga pinamili namin. Marami kami pinamili. Ay kasi maya-maya andyan na yung mga bata. At kailangan kong magmadali kasi mag-prepare na naman ako ng iluluto na pang merienda ng mga bata. So, ganyan talaga, nakakapagod talaga. Pero ito yung ano natin yung talagang kinaugalian na, routine na. At every Tuesday, ayan na naman, sinabi ko nga sa inyo kailan sa vlog ko na hindi na namin ginagawa yung doon kami magluluto sa bahay ni Donna para mag-dinner kami together. And ngayon, parang ibinalik na naman ni Barry na sabi niya, every Tuesday gusto daw niya na kasama sila sa dinner. So, ang ginawa naman niya iba, dito na lang sa bahay namin. At ayun nga, kaya kailangan mag-prepare, magluto, nakakapagod. Supposed to be pahinga ko ito, araw na pahinga, pero pagod na pagod ako. Kaya lang, wala tayong magawa. Ganun talaga. Sana lang talaga mabago yung takbo ng buhay. So, iniisip ko nga, ano pa kaya yung mga pwede kong gawin o makapagnegosyo ako, baka sakaling mabago yung takbo ng buhay ko. Kasi ang hirap nga, yung ganito, magtatrabaho ka, pagod na pagod ka, tapos pag day off mo, ganito pa, ang dami pa rin gagawin. Siyempre, hindi naman ako nagre-reklamo. Sinishare ko lang sa inyo, mga followers ko, na at least alam niyo kung ano yung sitwasyon ko dito. Yun, hindi masarap ang buhay. Para sa akin is okay lang naman ako, pero yung bang family, yung kaibigan, lalo na sa Pilipinas, hindi nila naiintindihan. Akala nila ganun kasarap ang buhay dito sa Australia. And meron namang iba na maganda naman at maayos naman yung takbo ng buhay nila, kasi syempre iba yung sitwasyon namin. Kami, katulad ni Barry, talagang hands-on siya sa mga apo niya. Kaliliitan ng mga apo, mga elementary, high school, mga ganon. So, nandiyan pabalik-balik. Talagang alam mo niyo naman kung gaano kahirap yung may mga bata, around. Pero, kailangan natin yan. Kailangan ko siyang samahan. Siyempre, partner kami. Ganon talaga. Yan. And hindi ko rin naman inakala na ganito talaga yung sitwasyon. Kasi noong una na hindi pa ako nakakapunta dito sa Australia, ang sabi naman niya, mahal niya yung mga apo niya, lagi niya binibisita ang mga apo niya, mga ganun lang. Akala ko binibisita lang paminsan-minsan, mga ganun. Pero hindi ko akalain at hindi ko alam na ganito pala araw-araw. At kapag wala ako, yun, ikot talaga siya. At pag dumadating ako galing sa trabaho, talagang ayan, nakatambak ang mga ginamit, ang mga hugasin, ang lahat. Pero minsan naman, naghuhugas naman si Barry ng mga pinagkainan, gano'n. Liligpit naman siya. Pero alam ninyo, yung paglilinis kasi, iba kasi tayo maglinis ng mga babae. Pag kasi lalaki ang maglilinis, katulad ni Barry, parang iba. Para sa akin, iba. Kailangan ko pang ayusin lahat. Marami akong ayusin pagdating ko. Kaya napapagod talaga ako. As in, pagod ako. Kaya pagdating ko ng bahay, galing sa trabaho, yung bang pagod ako sa trabaho, pagdating ko pa dito, ganyan pa yung sitwasyon. Lalo na akong pagod na pagod. Ganun. Kaya pagkatapos mag-dinner, nakapagligpit na, ako'y antok na at ako'y tutulog na sobrang pagod. Yung ganon na routine araw-araw. Kaya hopefully mabago ang lahat at sana ay maging okay pa ang lahat dahil nang nakakapagod talaga as in. And naghahanap talaga ako ng ibang mapapagkakitaan ko na makakatulong din sa akin para siguro kahit din ako magtrabaho.
Ayan lang guys, and thank you so much sa inyong lahat, and have a good day everyone. Maraming salamat sa pag-follow nyo sa akin at sa panonood nyo. Bye, and I love you.